Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Napakasaya ko sa oras na yun, nakasama si Christy. Pero nag-alala ang inay dahil hindi pa bumalik ang malay ko doon sa ospital. Pero sa isang iglap ay parang may humila kay Christy. Salamat, Peter. Dahil sa iniaalay mong pagmamahal sa akin. Pero nag-aalala ako. Ha? Bakit, Christy? May duda ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa iyo? Oo, Peter. Baka iwanan mo ako. Ngayon ko lang nadama ang tunay na pagmamahal. Kaya pakiusap, huwag mo akong iiwan. Hindi, Christy. Sa una pa lang kitang makita, ay umibig na ako sa iyo. Kaya para sa akin, ikaw ang una at huli kong mamahalin. Ganon din ako, Peter. Sa'yo ko nadama ang tunay na pagmamahal. Kaya yakapin mo ako ng mahigpit. Peter. Hindi. Peter, parang may humihila sa akin. Peter, tulungan mo ako! Christy! Asan ka? Di kita makita! Christy! Aling Maria, anong sinabi ng doktor na sakit ni Peter? Wala daw makita. Yan ang sabi ng doktor. Natutulog lang. Kaya magigising pa. Pero kung tulog lang, bakit ang tagal niya magising? Yun nga ang hindi alam ng doktor. Pero nag-aalala na ako. Kaya pinuntahan kong albularyo. Sana ay hindi magkatotoo yun. Ha? Bakit, Aling Maria? Anong sinabi sa inyo ng albularyo? Kwentong, maaari raw na may kumuha ng kanyang kaluluwa. Ano? Oo, Dong. Yan ang problema ko ngayon. Kung totoo na kinuha ang kaluluwa ni Peter, ano ang mangyayari? Mamamatay din si Peter. Anak ko. Aling Maria, si Peter. Nagising na si Peter. Oo nga, Dong. Salamat sa Diyos. At teka, tatawagin ko ang doktor para masuri niya si Peter. Sandali lang. Doktor! Doktor! Wala nang problema siya. Nagising na rin si Peter. At ang sabi ng doktor ay pwede na siyang lumabas. Ha? Totoo po ba? Mabuti naman kung ganun, Aling Maria, para makapagpahinga rin kayo. Alam ko na hindi tuloy-tuloy ang inyong tulog dahil nag-aalala kayo sa kalagayan ni Peter. Tama ka siya. Ang akala ko, mawawala na sa akin si Peter. Na siya lang ang inaasahan ko sa aming pabubuhay. Opo, Aling Maria. Siyempre, nanalangin po kayo sa Diyos na pagalingin si Peter. Kaya, nakamit ninyo ang inyong hiling. Oo, siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos.
At binigyan pa ng pagkakataon si Peter na mabuhay. Siyempre naman po, mabait si Peter eh. Hindi pa niya oras para kunin ang hiram na buhay. Siya nga pala, si Kuya Dong, umuwi na ba siya? Hindi siya. Inaayos ang dapat bayaran dito sa ospital. Tapos mag-aarkila ng tricycle na sasakyan ni Peter. Sige na anak, kumain ka na. Dahil 3 araw na hindi ka kumain kasi natulog ka eh. Inay, gusto kong makita si Christy. Hahanapin ko siya. Anak, hindi totoo yan. Nanaginip ka lang. Kaya kalimutan mo na ang sinasabi mong Christy. Hindi, Inay. Basta hahanapin ko si Christy. Christy! Saan ka naroon? Christy! Halika dito! Diyos ko, Christy! itong nangyayari kay Peter. Nasisiraan ba ng bait ang anak ko? Huwag po. Tulungan niyo kami. Hindi ko gusto na maging baliw si Peter. Nay, gusto kong hanapin si Christy. Huwag anak. Hindi mo pa kaya ang katawan mo. Naghihina ka pa. Hanapin ko si Christy. Peter! Diyos ko, natumbang anak ko. Peter! Aling Maria, dinalhan ko po ng prutas si Peter para madali po siyang lumakas. Oo, Jasha. Unti-unti na rin bumabalik ang gana niya sa pagkain. Pero hindi ko maintindihan. Bakit yung napanaginipan niya ay iniisip na totoo siya? Ha? Anong ibig niyong sabihin, Aling Maria? Anong panaginip yun? May nakilala raw siyang babae at Christy ang pangalan. Yun ang lagi niyang sinasabi na hahanapin daw niya. Ano? Palpak pa yata ang ginawa kong sakripisyo para bantayan sa ospital si Peter. May ibang nakilala siya dun sa sementeryo, ganun ba? Oh, bakit natahimik ka dyan, Shasha? May problema ba? Wala po, Aling Maria. May naalala lang po ako. Pero, ano sa palagay ninyo? Anong palagay niyo sa nangyari kay Peter? Ewan ko ba, Shasha? Hindi ko maintindihan ang kanyang ikinikilos. Hindi ko alam, Shasha. Christy, salamat at nakita uli kita. Namiss ko na pagkasama kita. Kahit ako, Peter. Pero wala't na tayong magagawa. Kundi, hanggang dito na lang tayo. Ha? Bakit may nagbabawal ba sa'yo para magkita tayo? Malalaman mo rin balang araw. Sana ay huwag mo akong kalimutan. Ano? Bakit ganyan kang magsalita? May hindi ka ba nagustuhan sa ating pagkikita? Hindi ko masasabi, Peter. Basta tandaan mo, naging masaya ako dahil sa pag-ibig na anialay mo sa akin. Sana, huwag mo akong iwan, Christy. Hindi ko kaya. Dahil ngayon lang ako umibig. Ipangako mo, Christy, walang iwanan. Basta huwag mong ibigay ang lahat ng pagmamahal mo sa akin. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Sana maging matatag ka. Anuman ang dumating na pagsubok sa'yo. Christy, huwag. Huwag ka munang umalis. Huwag muna. Christy!
kuya, may ibang ikinikilos daw si Peter. At yon ay hindi maintindihan ni Aling Maria. Anong ibig mong sabihin? Hindi na matino kanyang pag-iisip? Parang ganun. Dahil lagi niyang sinasabi na hanapin daw yung nagngangalang Christy. Ano? Sino bang gusto yung sinasabi ni Peter? Wala naman akong alam na kakilala niyang babae na gano'n ang pangalan ah. Sa panaginip daw niya. Yun ang sabi ni Aling Maria. Lagi raw nakakausap ni Peter sa panaginip niya. Ay naku, iba lang ibig sabihin yan. Talagang nasisiraan ng bait si Peter. Kaya kalimutan mo na yung kagagaan mo yan sa kanya ha. Ano? Hindi pa naman sigurado, kuya, dahil hindi ko pa rin nakakausap si Peter hanggang ngayon. Tulog pa nang pumunta ako dun sa bahay nila eh. Ano nang binigay mo kay Aling Maria? Nagluto ka para matikman ni Peter ang niluto mo. Hindi, kundi mga prutas na sinungkit ko dyan sa likod bahay. Kasi kailangan na lumakas ang katawan ni Peter para makapagtrabaho na siya. Peter, may pupuntahan ka ba? Oh, kabihis ka eh. Saan bang pupuntahan mo? Opo, inay. Tatapusin ko po ang paglinis at pagpipintura sa puntod ni Itay. Ay, bakit anak? Kaya mo na bang magtrabaho ha? Baka kung mapaano ka pa doon. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi na mauulit ang nangyari sa akin. Dahil hindi na ako makikipag-inuman doon sa sementeryo. Ay, mabuti naman kung ganyan ang nasa isipan mo. Dahil pati ako ay nagka-problema sa iyo. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Ang inay, oo. Sana huwag ninyong isipin yan. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya hindi na mauulit ang nangyari sa akin. Teka. Magbaon ka ng makakain mo doon para pag gutumin ka sa paglilinis, ay meron kang makakain at saka tubig. Sandali. At ihahanda ko ang dadalhin mo. Ang inay talaga, oo. Alagang-alaga niya ako. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. At aalagaan din sa inyong pagtanda. Oo. Totoo ba ang sinabi mong yan? Na huwag ka nang iinom doon sa sementeryo para di ka malasing at di kunin ng mga kaluluwang gala ang iyong kaluluwa. Sana di na ako nagising para lagi kaming magkasama ni Christy. Namimiss ko na siya. Kung alam ko lang kung saan ang bahay niya, saan nadalaw ko na. Paano na kami? Sa panaginip lang ba magkakaroon ng katuparan ng aming pagmamahalan? Ano kaya ang hiwagang ito? Hanggang kailan ang ganitong kalagayan ng aming relasyon ni Christy? Ha? Ano ba yun? Parang larawan yun ah. Kukunin ko at titignan ko. Baka nawawalang ID. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Aling Maria, si Peter po, nandito siya. Kasi may sasabihin sana ako sa kanya eh. Ay, naku siya. Pumunta sa sementeryo
at tatapusin yung nililinisan na puntod ng tatay niya. Ano? Naku po, delikado, Aling Maria. Baka matsamba na naman niya yung masamang espiritu at maulit ang nangyari sa kanya. Hindi naman siguro dahil hindi naman siya iinom doon at di rin siya magagabihan. Pero huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na huwag na siyang iinom at nangako na hindi na mauulit ang nangyari sa Ay, kanya. sana po, Aling Maria, para hindi na kayo magka-problema kay Peter. Pwede ko bang sundan siya para may kasama at makausap doon? Sige, Shasha. Kung hindi makaisturbo sa iyo ang anak ko, dahil pati ikaw ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Po, Aling Maria, sinong hindi kakabahan doon sa nangyari sa kanya? 3 araw na tulog at 3 araw ding hindi kumain. Buti na lang kanyo at nandoon sa ospital. Kaya alam ng doktor kung anong gagawin pag hindi kumain ng pasyente. Teka, alam mo ba kung saan mo hahanapin doon si Peter? Sana makita mo para mabantayan mo rin at di na gagawin yung paglalasing niya at yayain mo ng umuwi paghapon na, ha? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Malapit ko nang matapos ang pagpipintura dito sa puntod ni Itay. Kaya may oras pa ako para mapunta ng bahay ni na Christy. Peter, nandito ka pala. Alam mo, pumunta ako doon sa bahay ninyo para magpasama sana sa iyo, para malinisan at mapinturahan din ang puntod ni Inay. Ganun ba? Oh, tamang-tama. Malapit na akong matapos dito sa puntod ni Itay. At pwede ko nang isunod ang puntod ng inay mo. Mabuti naman, kasi hindi maharap ni Kuya dahil niyaya siya ng isa niyang kabarkada para pumunta doon sa bayan nila at magpapintura rin ang puntod ng mahal nila sa buhay. Buti naman at nasundan mo ko rito. At di pa ako nakakauwi sa amin. At ano naman ang sabi ni inay sa'yo? Natuwa dahil ang gusto niya sana ay sundan ka niya rito. Pero nang dumating ako at sinabi kong magpapapintura ako, pinuntahan kita dito. Baka yayain ka ng kabarkada mo na naman. Ang inay talaga, oh. May takot na, baka iinom na naman ako. Pero hindi na mauulit ang nagawa kong yun. Pero di pala naniwala sa akin ang inay. Kaya pinasunod ka niya rito. Buti na lang at may ipapagawa ka sa akin. Oo, Peter. Mas mabuti, di ba? Para may kausap ka habang may ginagawa ka. Di ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi siya. Salamat nga sa'yo dahil nagbantay ka sa akin doon sa ospital. Pare, huwag mo naman akong biruin ng ganyan. No? Ang ibig mo bang sabihin umibig ka sa babaeng sa panaginip lang? Bah, nasisiraan ka na yata ng bait, pare. Huwag mong sabihin yan, pare. Hindi ako baliw. Bahala ka kung ayaw kong maniwala sa sinabi ko. Pare, magkaibigan tayo. Lahat ng sinabi mo sa akin, naniniwala ako. Ito lang. Yung mahirap paniwalaan yung... Nako, pare. Hindi ko alam. Iwan mo na akong mag-isa rito, pare. Pag-iusap. Alam mo ba? Marami nang nakakahalata sa mga kinikita. Tama na! Sige, alis na ako. Pero tandaan mo, kung totoong nababaliw ka na, kaibigan pa rin kita. Talagang hindi ka titigil, ha? Ha? Pare? Pare Dong? Napatay ko yata. Pare! Pare Dong!
Masira na kaya ang pagkakaibigan ni na Peter at Dawn sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.